Kung ikaw kumakain ng kangkong Cubs, panoorin mo tong video na ito. Pero kung hindi ka kumakain ng kangkong, skip mo na tong video na ito Cubs. Ganun lang kasimple. Malay ko baka rich kid ka. Baka itsura ng kangkong hindi mo alam. Huwag mo na panoorin to ha. Bakit ano bang meron sa kangkong sir? Alam nyo marami talagang underrated na benepisyo ng kangkong Cubs. O yung tinatawag sa English na water spinach na hindi alam ng karamihan. Ano bang meron sa kangkong? Cubs, alam nyo ba ang kangkong? Pwedeng magpakalma ng katawan ito dahil meron itong natural relaxant. Meron itong sedative na effect. O Cubs, may compound dito sa kangkong na nakakatulong para ma-relax ang inyong mga nerves. Mataas ito sa potassium, magnesium, calcium, Cubs. Lahat yan para sa ugat. Okay? Kaya minsan ikaw, kumakain ka nito, di mo namamalayan, mas mabilis ang pagkuha mo ng tulog at pwede itong makabawas sa stress. Base sa pag-aaral, Cubs. Maganda din ito para sa kalusugan ng ating mata. Sa mga hindi nakakaalam, mataas po ang beta-carotene din ng kangkong. Alam mo lang, ang alam mo lang kasi carrots. Di ba? Mayaman ito sa beta-carotene na kapag na-ingest na natin, yan yung nako-convert niya into vitamin A. Nakakatulong yan para maiwasan yung pagkakaroon ng eye problem, lalo na kung ikaw nanonood ngayon, nagkakaroon ka ng night blindness. Lalo na sa mga kabataan ngayon, pakainin nyo ng mga ganito. Laging expose ang mata sa screen time. Kung ikaw din naman, mababa ang cell count mo. Ibig sabihin, yung red blood cell mo mababa. Incorporation ng mga ganitong pagkain, nakakatulong kung ikaw ay may anemia. Cubs, ang kangkong mataas ang iron content nito na nakakatulong sa pagtaas ng inyong mga red blood cells. Kaya magandang kainin or recommended ito na kainin ng may kakulangan sa dugo. Meron ka bang mataas na blood glucose level, Cubs? Kangkong. O bakit? May mga pag-aaral kabayan, marami, na nagpapakita na ang kangkong ay nakakatulong sa pag-control ng inyong blood glucose or blood sugar level. Kaya beneficial ito sa mga diabetic. Ito lang. Incorporation ng mga ganitong pagkain, swak sa merong mga mataas ang blood glucose. Ang kangkong din kabayan ay nakakatulong sa pag-detox ng ating katawan. Oo, nakakatulong ito sa paglilinis ng ating atay. Para at least mabawasan man lang yung mga toxin sa ating katawan. Pampaganda ba ng kutis ka mo? Ito. Bakit naman sir? Mataas ang antioxidant nito at vitamins, Cubs. Kung kayo lagi kayong pinipimples or nakikita nyo nagkakaroon kami ng premature aging, incorporation ng mga ganitong pagkain, akala nyo lang yung mga ganitong simpleng pagkain, Cubs, sa totoo lang mas maganda pa nga kaysa sa mga ayun, yung order sa mga establishment, sa mga restaurant. Hindi ba? Yung napakaganda ng panlasa pero konti lang ang benepisyo, yung ganito. Sa tingin mo simple lang na pagkain pero napakagandang benepisyo ang ibibigay sa inyong katawan. Kung ikaw mababa immune system mo, mataas sa vitamin C ito. Meron pang ibang mga nutrients na ito, saponins, yung mga tannins, mga flavonoids, mga ganyan, Cubs, na tumutulong para hindi ka makapitan ng sakit. Panlaban ba, Cubs, sa sakit? Kung kayo may problema din sa inyong mga digestion, alam nyo bang kangkong pwede din makatulong dyan? Kaya nga, isa din ito na maganda sa mga matataas ang blood glucose dahil sa sobrang taas ng fiber. Totoo yan, Cubs. Kung ikaw ay nag-i-ingest ng mga pagkain na okay ang fiber content niya, hindi lang yung inaayos mo yung digestion mo, binibigyan mo pa ng pagkain ang mga gut microbiome mo. Pag maganda at ginagampanan ng mga bakterya yung mga gut microbiome mo dyan, ang kanilang tungkulin, tumataas ang immune cells mo. O kung ikaw problema ka sa digestion, eto, para maiwasan mo, lagi kang constipated, Cubs, para mapanatiling healthy ang bituka mo. Baka matanong mo, Cubs, ha, ano ba yung binabanggit nito ng mga flavonoids, mga tannins? Ito lang yan. Flavonoids, halimbawa, meron ito, quercetin, campherol. Kilala yan. Antioxidant yan. Tumutulong sa inflammation at oxidative stress. Phenolic compounds. Tumutulong yan para maprotektahan yung ating mga cells laban sa
pagkasira. Anti-aging, isa din to, kaya nagpapaganda nga ng balat eh. Alkaloids, yan yung meron dyan na sedative effect nito. Saponins, antimicrobial, anti-inflammatory properties. Tumutulong din saan? Immune defense. Kaya maganda sa digestion ito, Kabs. Tannins baka mo, antibacterial effect, Kabs. Tumutulong sa digestion. Ano bang vitamina pa ang nandito sa kangkong? A, B, C. Lalo na, Kabs, sobrang taas nito sa folate. Kaya maganda sa mga anemic. Immunity. Kabs. Kangkong! Kangkong! Sinasabi ko sa inyo. Minerals baka mo yun. Iron, calcium, magnesium, potassium. Para sa kagandahan ng ating mga ugat. Matanong nyo, sir, okay lang ba kumain ng kangkong araw-araw? Kabs, walang problema kung araw-arawin mo ang kangkong. Ang unang mararamdaman mo dito kapag kumain ka ng kangkong, gumaganda ang digestion mo. Take note, kapag gumaganda ang digestion mo, ibig sabihin, okay lahat ang mga microbiome mo dyan. Kapag okay microbiome mo, okay ang immune cells mo. Tumataas. Pag tumataas ang immune cells mo, malakas ang resistensya mo. Kakapitan ka pa ba ng sakit? May panlabang ka eh. Okay? Kung laging sirain ang tiyan mo, Kabs, kumain ka ng mga ganito. Okay? So, Kabs, kain tayo. Kangkong is life. Subo mo.